Ang gabing iyon ng kasal imbes na saya, matinding hiya ang naramdaman ko. Sa harap mismo ng halos 200 bisita, itinulak ng manugang kong si Anton ang mukha ko sa mamahaling wedding cake. Grabe ang walang utang na loob niya. Akala nila, simpleng diabetic lang ako mula sa Quezon City. Isang tatay na naghihirap. Hindi nila alam, inabot ng 15 taon ang aking pagtatago. Ang PHP 50 bilyong piso ko. Iyon ang lihim na yaman na hindi nila kailanman nakita. Sa gitna ng icing at kahihiyan, isang boses ang biglang sumigaw. Siya ang bilyonaryo! Ang smirk ni Anton biglang nawala. Ang trump card ay nasa akin na. Ang dangal ko na inapak-apakan nila ay babawiin ko. Kailangan nilang matuto ng leksyon tungkol sa respeto, hindi sa pera. Kung naranasan mo rin ang ganitong panunuya mula sa mga mayayaman, kwentuhan mo ako sa comments. Paki-like at share. Saan kayo nanonood? Sa kasal ng anak kong si Marisa, itinulak ng kanyang groom, si Anton, ang mukha ko sa cake na may panunuya. Tikman mo ang dessert. Umakyat ang galit ko habang tumutulo ang icing sa aking baba. Agad kong naisip ang diabetes ko. Pagkatapos, isa sa mga bisita ang tumuro sa akin at sumigaw. Siya ang bilyonaryo! Ang mayabang ng ngiti ni Anton ay biglang nawala. Namutla ang mukha niya. Nagkamali siya at ngayon, pagbabayaran niya yon. Bago tayo magpatuloy, paki-subscribe sa channel at ipaalam sa amin kung saan kayo nakikinig sa comments. Aba, naintindihan namin ang inyong financial limitations, sabi ni Gino Alcantara, tatay ni Anton, na pumutol sa aking pangungusap tungkol sa wedding venues na parang kutsilyo sa papel. Ang kristal na chandelier sa ibabaw ng aming mesa ay tila dumilim. Ang mga usapan sa kalapit na mesa ay nagpatuloy. Ngunit ang amin ay bumagsak sa isang nakakabingking katahimikan na sumusunod sa isang social execution. Ang tinidor ni Senyora Gloria, ang nanay ni Anton, ay huminto sa kalagitnaan patungo sa kanyang bibig. Si Anton ay ngumiti sa likod ng kanyang wine glass. Namula ang mukha ni Marisa. Ipinapaliwanag ko pa lang kung gaano kaganda ang outdoor ceremonies. Binabanggit ang isang park pavilion na nakita ko. Simple, elegant, ngunit tila masyadong simple para sa mga Alcantara. Si Daddy, gumagawa ng paraan sa kung anong meron kami. Mabilis na sabi ni Marisa. Mas mataas ang boses kaysa dati. Palagi siyang madiskarte. Madiskart? Gino tasted the word like expensive wine. Yan ang isang paraan para sabihin yan. Lumapit ang waiter na may kasanayan sa pagiging invisible, pinupuno ang mga baso ng tubig. Pinanood ko ang kristal na sumasalo ng liwanag. Iniisip kong magkano ang halaga ng hapunan na ito kada minuto. Walang presyo ang menu, hindi magandang senyales. Nang umorder ako, pinili ko ang salmon, habang ang iba ay pumili ng aged steaks. Siguro mas mahal pa yon kaysa sa lingguhang grocery ng karamihan ng tao. Huwag kang mag-alala sa wedding expenses, sabi ni Senyora Gloria. Ang kanyang ngiti ay matalim na parang kanyang diamond earrings. Lubos naming naiintindihan ang inyong sitwasyon. Aking sitwasyon na parang ang kahirapan ay isang medical condition na nangangailangan ng simpatya. Si Anton ay sumandal. Ang mamahaling tela ay umunat sa kanyang dibdib. May koneksyon kami sa pinakamagandang venue sa Tagaytay Highlands, lalo na ang Grand Atrium. Malamang hindi mo pa naririnig. Hindi pa, inamin ko. 3 milyong piso, PHP 3,000, minimum para lang sa espasyo. Sabi niya ng kaswal, pinapanood ang reaksyon ko. Pero huwag kang mag-alala sa pag-ambag, Ambo. Sagot namin ito. Ang gift box sa bulsa ng jacket ko ay tila mas mabigat. Sa loob ay isang vintage locket na nakita ko sa isang estate sale. Tunay na Victorian silver na may espasyo para sa 2 larawan. Maganda, makabuluhan, at eksaktong PHP 2,500. Bigla, parang barya lang ito sa isang luxury car dealership. Hinawakan ni Marisa ang braso ko. Dad, hindi mo naman kailangan. Palagi akong nagpo-provide para sa pamilya ko, sabi ko ng tahimik. Ang tawa ni Gino ay tuyo. Siyempre, ginagawa mo. Sa sarili mong paraan. Dumating ang dessert course sa mga plato na kayang pakainin ng isang maliit na baryo. May gold leaf na dekorasyon sa mga chocolate construction
na mukhang art installations kaysa pagkain. Naalala ko ang aming mesa sa kusina sa bahay. May gasgas na kahoy kung saan gumawa ng homework si Marisa sa loob ng 12 taon, kung saan ipinagdiwang namin ang kanyang college acceptance sa grocery store cake. Nagpaplano kami ng isang bachelor party, anunsyo ni Anton. Private yacht? Siyempre, welcome kang sumama kung makakakuha ka ng time off sa trabaho. Time off work. Hindi ko na kailangang humingi ng time off sa loob ng 15 taon. Si Senyora Gloria ay nagdab ng kanyang labi gamit ang napkin na mas mahal pa kaysa sa suot kong barong. Ambo, ano ulit ang ginagawa mo? Investment consulting. Totoo naman, kahit hindi kumpleto. Napakaganda, small accounts siguro. Dumating ang check sa isang leather folder. Hindi man lang tiningnan ni Gino ang total bago isinilid ang kanyang black card sa loob. Ang pasasalamat na tango ng waiter ay nagpapahiwatig ng tip na mas malaki pa kaysa sa buwanang budget ko sa grocery. Sa labas, dinala ng mga valet attendants ang mga sasakyan. Ang Mercedes ng mga Alcantara ay kumikinang sa ilalim ng streetlights na parang isang predator. Ang Toyota Camry ko ay mukhang napadpad sa maling neighborhood. Kita-kita tayo soon, tawag ni Gino sa kanyang bukas na bintana. Kami na ang bahala sa totoong planning. Tinulungan ko si Marisa na makapasok sa passenger seat. Ang kanyang katahimikan ay umuunat sa pagitan namin na parang isang tulay. Hindi ako sigurado kung may makakatawid sa amin. Ang highway ay umunat sa unahan, nililiwanagan ng dumadaan na headlights na humahaplos sa aming mukha sa regular na pagitan. Si Marisa ay naglaro sa strap ng kanyang bag. Ang balat ay gumagawa ng maliliit na ingay sa tahimik na sasakyan. Ang ganda ng restaurant, sabi niya sa wakas. Ang mga chandelier na yon, siguro nagkakahalaga ng malaki. Hinawakan ko ang manibela ng mas mahigpit. Nag-flash ang exit signs. Makakauwi kami sa loob ng 20 minuto. 20 minuto para magdesisyon kung hahayaan ko na lang ang kahihiyan ngayong gabi na walang kalaban-laban. Marisa, ang boses ko ay lumabas ng mas magaspang kaysa sa balak. Kailangan nating pag-usapan si Anton. Ang kanyang postura ay nagbago. Anong meron sa kanya? Ang paraan ng pagsasalita niya ngayong gabi. Ang attitude ng pamilya niya tungkol sa... Tungkol saan? Tungkol sa iyo. Tungkol sa akin. Umikot siya sa kanyang upuan. Dad, sila lang. Sila lang. Sanay lang sila sa pera. Wala silang masamang ibig sabihin. Isang truck ang dumaan sa amin. Ang headlights ay sandaling bumaha sa interior. Sa sandaling iyon, nakita ko ng malinaw ang anak ko. Pinagtatanggol ang isang taong nagpahintulot sa kanyang ama na insultuhin ako ng paulit-ulit. Isang taong ngumiti habang nangyayari iyon. Ang karakter ay hindi nagbabago kasama ng laki ng bank account, sabi ko. Ngayong gabi ay ipinakita sa akin kung sino talaga sila. Halos hindi mo pa sila kilala. Kilala ko na sila ng sapat. Nakita ko kung paano tratuhin ni Anton ang mga service workers, kung paano siya magsalita tungkol sa mga taong itinuturing niyang mas mababa sa kanya. Ngayong gabi, kasama ako doon. Ang tawa ni Marisa ay matalim. Nagiging paranoid ka at, to be honest, medyo controlling. Ang salita ay tumama ng mas malakas kaysa sa pagmamataas ni Gino. Controlling. Na parang ang paghahangad ng mas mahusay para sa anak ko ay nangangahulugang paghihigpit sa kanyang kalayaan. Hindi ko sinisikap na kontrolin ka, sabi ko ng maingat. Sinisikap kong protektahan ka sa paggawa ng isang pagkakamali na magkakahalaga sa iyo ng dekada ng kalungkutan. Pagkakamali? Tumaas ang boses niya. Ang engagement ko ay isang pagkakamali. Ang engagement mo sa kanya ay maaaring maging, ipatigil mo ang sasakyan. Ano? Sabi ko, ipatigil mo ang sasakyan ngayon na. Tiningnan ko ang mukha niya, nililiwanagan ng dashboard lights. Galit at sakit sa kanyang ekspresyon. Hindi ito ang usapan na plinano ko. Hindi ito ang dapat na mangyari. Marisa, mag-pull over muna tayo. Dad, ngayon na. Nagsignal ako at dahan-dahang nag-ease papunta sa shoulder. Bago pa man huminto ang sasakyan, nag-uunbuckle na siya ng seatbelt. Hindi mo naiintindihan ang lahat, sabi niya. Hinablot ang kanyang bag. Hindi mo naiintindihan si Anton.
Hindi mo naiintindihan ang pamilya niya at tiyak na hindi mo naiintindihan kung anong kailangan ko. Sweetheart, please. Ang kailangan ko ay suporta sa aking ama, hindi paghuhusga. Ang kailangan ko ay isang taong nagtitiwala sa akin na gumawa ng sarili kong desisyon. Binuksan niya ang pinto. Ang malamig na hangin ng gabi ay pumasok, dala ang amoy ng exhaust at malayong ulan. Saan ka pupunta? Kahit saan maliban dito. Umalis siya, pagkatapos ay yumuko upang tumingin sa akin. Tatawagan ko si Anton para sunduin ako. At least hindi niya iniisip na masyado akong bobo para piliin ang sarili kong buhay. Ang pinto ay sumara ng malakas. Pinanood ko siyang maglakad patungo sa isang gasolinahan. Ang kanyang takong ay tumutunog sa semento. Ang telepono ko ay nag-buzz, nag-text na siya. Malamang pinipili na niya si Anton kaysa sa akin. Umupo ako doon hanggang sa makapasok siya sa convenience store na may fluorescent light, hanggang sa masigurado kong ligtas siya. Pagkatapos ay bumalik ako sa highway ng mag-isa. Ang radyo ay mahinang tumutugtog sa bigat ng nawala sa akin. Ang walang laman na passenger seat ay tila umalingaw-ngaw sa kanyang kawalan. Nang pumasok ako sa driveway ko sa Quezon City, ang katamtamang 2 palapag na bahay ay mukhang mas maliit kaysa dati. Ang porch light ay nagbigay ng pamilyar na anino sa hardin, kung saan tinulungan ako ni Marisa na magtanim ng sili at kamatis tuwing spring mula noong siya ay 8 taong gulang. 1 linggo ang nakalipas, lahat ay iba. 1 linggo ang nakalipas, nakaupo ako sa parehong kitchen table. Ang kape sa umaga ay umaaso sa tabi ng financial section ng Times. Ang Abril 22 ay nagsimula tulad ng anumang iba pang Martes. Tahimik, predictable, kontento. Ang bahay ay amoy French roast at ang bahagyang lavender soap na gusto ni Marisa kapag bumibisita siya. Ang telepono ko ay tumunog eksakto 8:47 a.m. Dad, ang boses niya ay bumulwak sa speaker. May balita ako. Inilapag ko ang kape ko, nakangiti sa kanyang excitement. Good news, sana. Ang pinakamagandang balita, nag-propose si Anton. Ang kagalakan sa kanyang boses ay nakakahawa. Anumang reservations ang mayroon ako tungkol sa boyfriend niya ay pansamantalang natunaw sa harap ng kanyang kaligayahan. Deserve niya ang pag-ibig. Deserve niya ang isang taong nagmamahal sa kanya. Ikaw ang bahala, sabi ko. Umupo muli sa aking upuan. Perfect, Dad. Dinala niya ako sa CCP grounds, doon sa spot na tanaw ang dagat kung saan kami nag-first date. Lumuhod siya doon mismo sa path kasama ang mga joggers at dog walkers bilang mga saksi. Ang singsing ay napakaganda, isang princess cut diamond na sumasalo ng liwanag ng malaki. Napikturan ko iyon, ang mukha ng anak ko na nagniningning sa kaligayahan, napapalibutan ng mga estranghero na malamang pumalakpak. Ang imahe ay nagpainit sa akin sa kabila ng aking mga alalahanin tungkol sa karakter ni Anton. Masayang-masaya ako para sa iyo, sweetheart. Magkakaroon ng engagement dinner sa susunod na linggo. Makikilala mo ng maayos ang mga magulang niya. Sila ay kahangahangang tao, Dad. Ang tatay niya ay nagtayo ng kanilang negosyo mula sa wala. Malamang marami siyang mapag-uusapan sa iyo. Doon ko ginawa ang desisyon na humantong sa kalamidad ngayong gabi. Marisa, bago natin sila makilala, kailangan kong magtanong sa iyo. Isang pabor? Kahit ano, Dad. Tumayo ako, naglalakad patungo sa bintana na tinatanaw ang ordinaryong damuhan ng aking kapitbahay. Gusto kong panatilihin ang aking financial situation na pribado. Hayaan mong isipin nila na isa lang akong regular na working person. Ang katahimikan ay umunat sa pagitan namin. Nang magsalita siya ulit, may kulay ng pagkalito ang kanyang boses. Bakit mo gustong gawin iyon? Dahil gusto kong malaman kung sino talaga sila. Nagbabago ang pera kung paano katratuhin ng mga tao, kung paano kanila tinitingnan. Kung iisipin nilang mayaman ako, magpe-perform lang sila. Kung iisipin nilang ordinaryo ako, ipapakita nila ang totoo nilang kulay. At kung masama ang treatment, malalaman natin kung sino talaga ang kaharap natin. Tahimik siya sa loob ng mahabang sandali. Dad, iyan. Medyo manipulative, di ba? Ito ay practical.
Ang totoong karakter ay lumalabas kapag iniisip ng mga tao na walang makukuha mula sa kabaitan. Ngayon na nakaupo ako sa aking kasalukuyang driveway, nasariwa pa sa alaala ang komprontasyon. Nagtaka ako kung tama ba ako o sadyang matigas lang ang ulo. Ang aking katamtamang bahay ay tahimik na nakatayo sa paligid ko. 3 bedrooms, 2 banyo, walang anuman nakahanga-hanga. Ang portfolio statements sa aking desk drawer ay nagkukwento ng ibang kwento, ngunit ang mga numerong iyon ay hindi kailanman naging mahalaga sa akin. Sa loob, ang mga larawan ng pamilya ay nakahanay sa hallway. Si Marisa sa kanyang college graduation. Si Marisa sa Pasko umaga na napapalibutan ng sensibly priced gifts. Si Marisa na tumatawa sa ilang biro na ginawa ko, ang kanyang mukha ay maliwanag sa simpleng pag-ibig. Umakyat ako sa hagdan patungo sa aking silid. Bawat hakbang ay tila mas mabigat kaysa sa huli. Bukas, napagtanto ko na kailangan kong magdesisyon kung ang pilosopiyang iyon ay nagkakahalaga ng pagkawala ng anak ko magpakailanman. Sa pagsisikap na protektahan siya mula sa mga taong nagpapahalaga sa pera kaysa sa karakter, dinala ko siya mismo sa kanilang bisig. Habang tumitingin ako sa aking hindi nagbabagong bahay, ang pamilyar na pagiging simple ay tila kakaiba. Mas mabigat. Bawat katamtamang piraso ng furniture, bawat maingat na piniling ekonomiya ay nagpapaalala sa akin ng mga pagpipilian na ginawa ko matagal na. Bago si Marisa, bago ang pera na nagbago ng lahat maliban sa kung paano ko pinili na mabuhay. Ang living room ay hindi nagbago sa loob ng 15 na taon. Parehong komportabling sala set, parehong kahoy na coffee table na may maingat na ring stains mula sa hindi mabilang na gabi ng pagbabasa ng magkasama. Ang tanging mamahaling item ay nakatago. Ang investment statements ay nakalock sa aking desk drawer. Ang emergency fund na kayang bilhin ang buong neighborhood na ito. Umupo ako sa aking reading chair, ang isa na tinulungan akong piliin ni Marisa sa isang second-hand store noong siya ay 16. Dad, perfect ito, sabi niya. Pinatakbo ang kanyang mga kamay sa worn leather. Mukhang may mga kwento itong sasabihin. Mga kwento tulad ng hindi ko kailanman sinabi sa kanya tungkol sa 1995. 28 taong gulang, nakatira sa isang studio apartment sa Makati na halos hindi kwalipikado bilang housing. Ang Murphy bed ay nakatiklop upang takpan ang kalahati ng floor space. Ang kusina ko ay isang hot plate at isang mini fridge na humuhuni na parang namamatay na hayop. Tuwing umaga, naglalakad ako ng 12 block patungo sa accounting firm sa halip na gumastos ng PHP 10 sa bus. Ang savings account ko ay eksaktong PHP 5,270. Alam ko dahil chine-check ko ang balanse ng obsessive ang paraan ng pag-check ng ilang tao sa kanilang pulso. Ang PHP 5,000 ay kumakatawan sa 2 taon ng pamumuhay na parang isang madre, kumakain lang ng pasta at canned vegetables. Suot ang parehong 3 kamiseta sa rotasyon. Ang pulong ay nangyari noong Martes. Naglalakad ako pabalik mula sa tanghalian, isang pandesal mula sa day-old bin. Nang lapitan ako ng 2 binata sa labas ng coffee shop, kung saan minsan ay pinapayagan ko ang sarili ko ng isang maliit na tasa. "Excuse me," sabi ng mas matangkad. "Ikaw ba ay isang accountant?" Mukha silang halos hindi pa sapat ang edad para bumoto. Ang mas maikli ay may hawak na worn laptop na parang life preserver. Parehong may suot na excitement na parang mamahaling cologne, imposibleng baliwalain. "Nagtatrabaho ako sa accounting," inamin ko ng maingat. "Kailangan namin ng isang taong titingin sa aming mga numero," patuloy ng matangkad. "Isang matalino, isang taong nakakaintindi ng pera." Ipinapaliwanag nila ang kanilang ideya sa masamang kape sa lobby ng aking gusali. Isang software platform na magre-revolutionize kung paano magbahagi ng impormasyon ang mga tao. Ang internet ay bata pa noon, dial-up connections at basic websites. Ang kanilang pananaw ay tila imposible at inevitable ng sabay. "Kailangan namin ng initial investment," sabi ng maikli. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. "Hindi naman malaki. Ang PHP 300,000 ay magpaparenta sa amin ng office space, bibili ng mas mahusay na equipment, baka kumain ng iba bukod sa ramen sa loob ng ilang buwan." PHP 300,000.
ang buong safety net ko. Dapat ay sinabi kong hindi. Dapat ay ipinaliwanag ko na ang pagkawala ng PHP 300,000 ay nangangahulugang paglipat pabalik sa basement ng mga magulang ko sa probinsya pag-amin ng pagkatalo. Sa halip, nahanap ko ang sarili ko na nagtatanong, ano ang market research nila, revenue projections, competition analysis? Mayroon silang mga sagot, maganda. Mas mahalaga, mayroon silang bagay na kinilala ko mula sa sarili kong salamin. Gutom. Hindi para sa luho, kundi para sa pagkakataong magtayo ng isang bagay na makabuluhan. Kung mag-i-invest ako, sabi ko ng dahan-dahan, gusto ko ng 10% equity. Deal. Walang pag-aalangan, walang abogado. Isang handshake lang sa isang lobby na amoy industrial carpet at broken dreams. 6 buwan, pagkatapos, pumirma ang kanilang unang major client. 18 buwan, pagkatapos niyon, binili sila ng isang tech giant sa halagang $42 million. Ang PHP 300,000 ko ay naging PHP 200 million overnight. Umupo ako sa aking hindi nagbabagong living room. Naaalala ang sandaling iyon, ang tawag sa telepono na nagbago ng lahat. Ang realization na ang pera ay tool lang, hindi isang destinasyon. Nakita ko kung anong ginagawa ng yaman sa mga tao. Pinanood ang mga nanalo sa lottery at mga inheritance recipients sa aking accounting practice. Pinanood ang pera na nagpapakita ng karakter sa halip na gumawa nito. Kaya't patuloy akong namuhay ng simple. Kaya't pinalaki ko si Marisa na pahalagahan ang trabaho kaysa sa yaman, ang karakter kaysa sa kapital. Kaya't hiniling ko sa kanya na itago ang aking financial situation mula sa mga alkantara. Ang litrato sa aking end table ay nagpapakita kay Marisa sa kanyang college graduation. Nakangiti sa tabi ko sa harap ng isang katamtamang restaurant kung saan kami nagdiwang. Wala siyang ideya na ang kanyang edukasyon ay binayaran ng tech stock dividends. Walang ideya na kayang bilhin ng kanyang ama ang anumang gusto niya. Bukas, napagtanto ko na kailangan kong magdesisyon kung ang pilosopiyang iyon ay nagkakahalaga ng pagkawala ng anak ko magpakailanman. Ang liwanag ng umaga ay hindi naglinaw sa sitwasyon. Nagising ako umaasa na ang gabing nakaraan ay isang bangungot na ang anak ko ay hindi pinili si Anton kaysa sa akin sa isang gas station parking lot. Ngunit ang telepono ko ay walang nagpapakita ng missed calls, walang apologetic text, walang senyales na ang mundo ay nag-reset habang ako ay natutulog. Araw 1 ay tila manageable. Kailangan ni Marisa ng space para mag-process. Pinanatili ko ang aking routines. Kape sa 6:30, pahayagan sa 7, chini-check ang market report sa 8. Sa tuwing nag-buzz ang telepono ko, tumataas ang pag-asa. Karaniwan lang mga email tungkol sa investment portfolios na tila lalong walang kabuluhan. Pagsapit ng araw 3, nagsimula akong mag-iwan ng maingat na voicemails. Hi sweetheart, si Daddy ito. Gusto ko lang sabihin na mahal kita. Tumawag ka kapag handa ka na. Maikli, magalang, hindi mapilit. Araw 7 ay nagdala ng mas mahabang mensahe. Marisa, pinag-iisipan ko ang usapan natin. Siguro mas maayos kong naipahayag ang mga alalahanin ko. Alam mo, gusto kong maging masaya ka, di ba? Iyan lang ang palagi kong gusto. Linggo 2, nadiskubre ko ang paghahardin. Palaging gusto ni Marisa ang aking gulayan. Nagtanim kami ng kamatis ng magkasama tuwing spring mula noong siya ay 8. Ngayon, nagtatrabaho ako sa lupa ng mag-isa, nagtatanggal ng mga damo na tila dumarami overnight. Ang physical labor ay nakatulong na patahimikin ang patuloy na pagnanais na tawagan siya. Ang mga tomato seedlings na binili ko ilang linggo na ang nakalipas ay nakaupo sa kanilang plastic containers. Naghihintay. Masyadong huli na para itanim sila ngayon nang wala siya. Ang tradisyon ay tila hindi kumpleto. Parang sinusubukang pumalakpak gamit ang isang kamay. Linggo 3 ay nagdala ng desperasyon na nagbalat kayo bilang productivity. Nag-organisa ako ng 20 taon ng mga larawan, nakahanap ng daan-daang Marisa sa bawat edad, birthday parties, school plays, graduation day. Sa bawat larawan, tinitingnan niya ako ng may kumpletong tiwala. Kailan yun nagbago? Ang aking mga voicemails ay lumaki, mas emosyonal. Iniisip ko pa rin noong 12 ka at nabasag mo ang bintana ni Mrs. Peterson gamit ang baseball.
Masyado kang takot na sabihin sa akin. Pero nang ginawa mo, pumunta tayo ng magkasama para humingi ng tawad at magbayad para sa repairs. Naalala mo ba ang sinabi ko sa iyo? Na ang mga pagkakamali ay hindi nagde-define sa atin. Kung paano natin hinahawakan ang mga ito ang nagde-define. Sa tingin ko, nagkamali ako kay Anton. Maaari ba nating alamin kung paano hahawakan ito ng magkasama? Hindi dumating ang imbitasyon sa kasal. Araw 25. Nagmaneho ako papalampas sa apartment building ni Marisa. Hindi huminto, hindi nag-stalking, tinitiyak lang na nag-e-exist siya. Ang sasakyan niya ay nakaupo sa karaniwang spot. Hindi nagtitiyak ng anuman maliban sa geography. Araw 28 ay nagdala ng panic. Wedding shops, caterers, photographers, lahat ay nangangailangan ng final decisions. Na-exclude ba ako ng kompleto? Panoorin ko ba ang nag-iisang anak ko na magpakasal sa isang taong hindi ko pinagkakatiwalaan ng walang presensya sa sandali? Marisa, si Daddy ulit ito. Alam kong marami akong tawag this week. Gusto ko lang, bukas na ang June 1. I assume iyan pa rin ang wedding day mo. Naiintindihan ko kung ayaw mo akong nandoon, pero kailangan kong malaman. Please, sabihin mo lang kung okay ka. Ang boses ko ay pumutok sa huling mensahe. 30 araw ng katahimikan ang nagpabagsak sa aking composure na parang tubig sa bato. Araw 30, naghanda ako ng hapunan para sa isa. Simpleng pasta, ang uri na madalas naming ginagawa ni Marisa nang magkasama tuwing Sunday nights. Ang mesa ay tila napakalaki na may isang place setting lang. Ang walang laman na upuan sa tapat ko. Isang patuloy na paalala ng nawala sa akin dahil sa matigas na prinsipyo. 6:45 p.m. Bukas, sa isang lugar sa Tagaytay Highlands, magpapakasal ang anak ko kay Anton Alcantara. Malamang, panonoorin ko iyon sa pamamagitan ng social media posts, assuming na may nag-abala pa na isama ako sa kanilang feeds. Umupo ako para kumain. Iniikot ang pasta sa paligid ng aking tinidor ng walang gana. Sa labas, ang spring ay sumusuko sa summer. Ang buhay ay gumagalaw pasulong, sumali man ako o hindi. Ang telepono ay tumunog. Ang tinidor ko ay tumunog sa plato. Pagkatapos ng 30 araw ng katahimikan, ang hindi inaasahang tawag ay nangangahulugang masamang balita. Emergency rooms, accidents, worst-case scenarios na bumabagabag sa imahinasyon ng bawat magulang. Si Marisa ay nagniningning sa screen. Ang aking mga kamay ay nanginginig habang nag-swipe ako para sagutin. Hello, Dad. Ang boses niya ay mas maliit kaysa sa naaalala ko. Nerbiyoso. Hi. Tumayo ako ng mabilis. Ang upuan ko ay kumiskis sa sahig. Okay ka ba? Lahat ba? Okay ako. Tumatawag ako dahil bukas na. Huminto siya. Narinig ko ang traffic sa background. Ang boses ni Anton na nagsasabi ng isang bagay na indistinct. Ang kasal ay bukas. Alam ko. Ang mga salita ay lumabas ng magaspang. Nilinis ko ang lalamunan ko. Hindi ko sigurado kung gusto kong nandoon ka. Ang relief ay tumama na parang physical blow. Sumandal ako sa dining room wall. Biglang nahihilo. Salamat. Umaasa ako. Pero may mga kondisyon. Siyempre meron. Wala nang madali ngayon. Nakikinig ako. Hindi ka pwedeng magsabi ng anuman na negatibo tungkol kay Anton. Hindi ka pwedeng mag-make faces or comments o anuman ang ginagawa mo kapag hindi ka nag-a-approve. Anong bagay? Alam mo kung anong bagay? Ang subtle eyebrow thing. Ang paraan ng pagpindot mo sa labi mo sa hapunan noong gabing iyon. Hinawakan ko ang kilay ko unconsciously. Wala ako. Pangako, Dad. Ito ang wedding day ko. Kailangan itong maging perfect. Perfect para sa kanya. Kaya kong i-manage ang perfect o hindi bababa sa appearance nito. Pangako. Walang comments, walang faces, walang disapproval. Ako ang magiging model father of the bride. Ang kanyang exhale ay audible. Mabuti, ang ceremony ay magsisimula sa 4:00, ang Grand Atrium sa Tagaytay Highlands. Ite-text ko sa iyo ang address. Cocktail sa 5:00, dinner sa 7:00. Anong dapat kong isuot? Navy suit ay okay. Walang masyadong formal. Iniisip na ng mga Alcantara. Huminto siya. Iniisip na ano? Wala. Navy suit lang ang perfect.
Alam naming pareho na sasabihin niya na iniisip na ng mga Alcantara na hindi ko afford ang anuman na formal. Malamang totoo mula sa kanilang pananaw. Marisa, tungkol sa gabing iyon sa sasakyan. Dad, huwag na. Mag-start fresh na lang tayo bukas. Okay. Clean slate. Na parang 30 araw ng separation ay maaaring mabura sa mabuting intensyon. Pero tatanggapin ko ang anumang inaalok niya. Clean slate, sumangayon ako. Mahal kita, sweetheart. Mahal din kita, Dad. See you tomorrow. Ang linya ay namatay. Tinitigan ko ang telepono sa loob ng mahabang sandali. Halos hindi makapaniwala na nangyari talaga ang usapan. 30 araw ng agonizing silence ay natapos sa isang 5-minute call na nagbago ng lahat. Ang hapunan ko ay nakaupo na lumalamig sa mesa, ngunit wala akong gana. Sa halip, umakyat ako sa hagdan patungo sa aking silid, binuksan ang closet upang suriin ang aking navy suit. Ang parehong isa na sinuot ko sa nakalulungkot na hapunan na iyon. Ngunit bukas, magsisilbi ito ng ibang layunin. Bukas, lalakarin ko ang anak ko sa aisle upang magpakasal sa isang taong hindi ko pinagkakatiwalaan. Ngumiti ako at makikipagkamay sa mga taong gumugol ng isang gabi na pinagtatawanan ang aking imaginary poverty. Magpapanggap ako na perpekto ang lahat habang pinapanood ang nag-iisang anak ko na ikinakabit ang sarili sa isang pamilya na sumusukat sa halaga sa dolyar. Ngunit nandoon ako. Pagkatapos ng 30 araw ng pagtataka kung nawala ko na siya magpakailanman, nandoon ako. Minsan iyon ang kailangang sapat. Ang sikat ng araw ay dumaloy sa bintana ng aking silid eksakto 6:30. Ang parehong oras na nagigising ako sa loob ng 30 taon. Ngunit iba ang pakiramdam ngayon. Ngayon ay makikita ko ulit ang anak ko. Ang navy suit ay nakabitin sa pinto ng aking closet, plantsado at handa. Maingat ko itong pinili noong gabi bago. Ang pinakamahusay ko, ngunit hindi mapagpanggap. Conservative tie, polished black shoes, lahat ng hiniling ni Marisa. Wala na pwedeng punahin ng mga Alcantara bilang trying too hard. Ang almusal ay nangangailangan ng maingat na pagpaplano. Ang aking blood sugar monitors ay nagpakita ng normal levels, ngunit ang wedding stress ay maaaring magbago niyan ng mabilis. Ininom ko ang aking morning insulin, kumain ng steel-cut oats na may tumpak na pag-iingat, chine-check ang glucose meter 2 beses. Ang diabetic emergency sa kasal ng anak ko ay wala sa agenda ngayon. Ang weather forecast ay nagbigay ng pangako ng perfection. 72 isang light breeze, walang chance ng ulan. Ang uri ng araw na pinangarap ni Marisa simula pagkabata, nang magplano siya ng elaborate backyard weddings para sa kanyang mga manika. Nakakatulong ang kape na patatagin ang aking nerbiyos. Nakayanan ko ang 3 oras ng tunay na tulog, ang unang tahimik na pahinga sa loob ng ilang linggo. Ang pag-asa ay isang malakas na sedative. Pagsapit ng 8 nito, nakasuot na ako at sinisiyasat ang aking refleksyon. Katamtaman ngunit kagalang-galang, malinis ang pagkakahit, maingat na pag-aayos, isang amoy ng cologne na binigay sa akin ni Marisa noong nakaraang Pasko. Mukha akong eksaktong inaasahan ng mga Alcantara, isang working man na ginawa ang kanyang makakaya. Kaya mo ito, sabi ko sa aking reflection. Walang comments, walang faces, walang disapproval. Perfect behavior. Ang regalo ay nangailangan ng seryosong pag-iingat. Masyadong mahal ay tila kahina-hinala. Masyadong mura ay mapapahiya si Marisa. Nagsettle ako sa isang crystal vase mula sa lokal na tindahan. Eleganteng sapat para sa okasyon. Katamtamang sapat upang magkasya sa aking supposed budget. PHP 4,000 na tila angkop na maalalahanin nang hindi nagtatanong. Ang may-ari ng tindahan ay binalutan ito ng maganda. Nagdagdag ng puting ribon at isang maliit na card. Para sa masayang mag-asawa, isinulat ko, binabati kayo ng kagalakan, pag-ibig at pag-unawa sa inyong kasal. Pag-unawa, kung alam lang nila kung gaano karami ang naiintindihan ko tungkol sa kanilang karakter. Ang telepono ko ay nagpakita ng ilang texts mula sa mga kakilala na nagnanais kay Marisa ng magandang buhay. Mga taong nanood sa kanya na lumaki, na naaalala ang kanyang unang mga hakbang sa hallway na ito. Wala silang ideya na ang araw na ito
ay maaaring ang huling pagkakataon na lalakarin ko siya sa anumang aisle. Ang biyahe patungong Tagaytay Highlands ay aabutin ng 2 oras sa Saturday traffic. Seremony sa 4 na nangangahulugang umalis sa tanghali upang magbigay ng oras para sa parking at pre-wedding photographs. Sapat na oras para sa isang huling check ng lahat. Insulin pen at jacket pocket, emergency glucose tablets at pants pocket, gift receipt at wallet just in case. Phone fully charged. Lahat ng kailangan ng isang responsabling ama para sa wedding day ng kanyang anak. Tumingin ako sa paligid ng aking katamtamang bahay sa huling pagkakataon. Kung masama ang araw na ito, kung hindi ko kayang panatilihin ang perfect behavior na kailangan ni Marisa, ito na marahil ang huli kong mapayapang umaga dito. Bukas ay maaaring magdala ng isa pang buwan ng katahimikan o mas masahol pa. Ngunit ang araw na ito ay nagtataglay din ng posibilidad. Baka sorpresahin ako ni Anton. Baka ang wedding joy ay magpapalambot sa magaspang na gilid na nakita ko sa hapunan. Baka makahanap ang anak ko ng kaligayahan sa kabila ng aking reservations. Kinuha ko ang nakabalot na regalo at ang susi ng kotse ko. Oras na upang alamin kung aling bersyon ng araw na ito ang magbubukas. Ang Toyota ay nagsimula ng maaasahan tulad ng dati. Inayos ko ang rear view mirror, chine-check ang aking hitsura sa huling pagkakataon, at umatras palabas ng driveway. Ang Tagaytay Highlands ay naghihintay kasama ang anumang idudulot ng araw na ito. Ang Grand Atrium ay tumaas mula sa manicured lawns na parang isang bagay mula sa isang magazine spread. Bentleys at Mercedes ang nakahanay sa circular drive. Ang kanilang chrome ay kumikinang sa sikat ng araw. Ang Toyota ko ay mukhang isang nawawalang delivery truck sa gitna ng mga thoroughbreds. Isang valet ang lumapit na may halos hindi maitago na pagtataka. Sir, nandito po ba kayo para sa kasal ng Alcantara Harrington? Ako ang ama ng bride. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago sa professional sympathy. Siyempre, sir, dito po. Ang entrance hall ng venue ay kumikinang sa crystal chandeliers na mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga bahay. Ang floral arrangements ay tumambak na parang maliliit na puno. Bawat bulaklak ay perpekto, bawat tangkay ay tumpak na inilagay. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at imported na liryo. Ambo! Ang boses ni Senyora Gloria ay dinala sa marble foyer na parang isang foghorn. Lahat, ito ang tatay ni Marisa. 20 well-dressed guests ang lumingon para tumitig. Ang kanilang mga mata ay nag-imbentaryo, katamtamang suit, department store shoes, regalo na malinaw na hindi galing sa Tiffany. Ang mga magalang ng ngiti ay sumunod, ang uri na inilaan para sa charity cases. Napakagandang nakarating ka. Si Gino ay nag-materialize sa tabi ng kanyang asawa. Alam ko ang biyahe mula sa... Saan ka ulit nakatira? Quezon City, tama? Medyo malayo sa maliit mong sasakyan. Lumabas ang photographer, mamahaling equipment ang nakasabit sa kanyang leeg. Family photo sa loob ng 5 minuto. Immediate family lang. Mabilis na linaw ni Senyora Gloria. Ambo, baka pwedeng maghintay ka sa tabi. Sa tabi ay nangangahulugang isang sulok sa tabi ng coat rack, malayo sa mahahalagang tao. Pinanood ko ang mga Alcantara na mag-pose kasama si Marisa. Ang kanilang designer clothing ay coordinated na parang isang fashion shoot. Ang mga groomsmen ni Anton ay sumali sa kanila. Lahat ay Harvard ties at inherited confidence. Isang waiter ang nag-alok ng champagne mula sa silver tray. Krug Clos Dambonnet, anunsyo niya sa grupo. Excellent vintage. Naku, sabi ng isang bisita, PHP 18,000 ang isang bote niyan. Only the best para sa kasal ng anak namin, deklara ni Gino nang malakas upang marinig ng lahat. Siyempre, hindi lahat ay nag-a-appreciate ng fine champagne. Tumingin siya ng direkta sa akin habang sinasabi iyon. Ang ceremony seating ay nagpahayag ng isa pang calculated insult. Ang front rows ay kumikinang sa mga business associates at society friends ng mga Alcantara. Ako ay idinirekta sa row 7. Sa likod ng matatandang kamag-anak at plus ones, ang ama ng bride ay na-relegate sa cheap seats. Ang ganda ng ceremony location, komento ko sa babae sa tabi ko. Oh yes! Bulong niya pabalik. PHP 3 million para lang sa venue rental.
Salamat at kayang-kaya iyan ng mga Alcantara. Narinig ko ang pamilya ng bride. Huminto siya. Nare-realize ang kanyang pagkakamali. May napaka-modest means, tinapos ko para sa kanya. Oo, narinig ko rin iyan. Ang best man ni Anton ay nag-rounds na may mamahaling cigars. Cuban, ipinagmalaki niyang inihayag, sinisave para sa special occasions. Ang humidor ay lumampas sa aking row ng kumpleto. Sa cocktail hour, nahuli ko ang isang maikling sandali kay Marisa. Mukha siyang nagniningning sa silk at pearls. Ang kaligayahan ay kumikinang sa ilalim ng maingat na inilapat na make-up. Ang ganda mo, sweetheart. Salamat sa pagdating, Dad. Alam kong hindi ito madali. Ito ang araw mo. Iyan lang ang mahalaga. Hinigpitan niya ang kamay ko. Ang pamilya ni Anton ay may mabuting intensyon. Sila lang, partikular sa kanilang mga tradisyon. Particular, tulad ng pag-exclude sa ama ng bride mula sa family photos at pagsisit sa kanya sa mga estranghero. Okay lang ako, sinigurado ko sa kanya. Go enjoy your reception. Ang dinner service ay nagsimula ng may theatrical flourish. Ang mga waiter ay lumabas sa synchronized formation, dala ang mga plato na nabibilang sa art galleries. 5 courses, bawat isa ay mas elaborate kaysa sa karamihan ng restaurant entree. Ang wine pairings lang ay malamang, mas mahal pa kaysa sa buwan ng grocery budget ko. Mula sa aking malayong mesa, pinanood ko ang animated na usapan ng head table. Si Anton ay nag-gesture ng malawak, nagkukwento na nagpatawa sa kanyang groomsman. Paminsan-minsan sumilip siya patungo sa mesa ko na may parehong smirk na naaalala ko mula sa aming unang pagkikita. Ang dessert station ay lumitaw na parang isang sugary cathedral. Ang wedding cake ay tumambak ng 5 tiers, napapalibutan ng chocolate sculptures at artisanal pastries. Nagtipon ng mga bisita, ang mga phone ay kumukuha ng bawat anggulo. Nanatili akong nakaupo, nagmamasid mula sa malayo tulad ng dati. Ang dessert presentation ay kahawig ng isang museum exhibition. 5 tier na wedding cake ang nag-dominate sa gitna, napapalibutan ng chocolate sculptures na nabibilang sa art galleries kaysa sa dinner plates. Ang mga bisita ay nag-ikot sa display na may nakataas na mga phone, kumukuha ng bawat ornate detail. Lumapit ako ng maingat, alalahanin ang aking posisyon bilang perpetual outsider. Ang chocolate fountain ay gumurgol ng mamahalin. Ang mga pastries na nakaayos na parang alahas ay kumikinang sa gold leaf. Lahat ay dinisenyo upang mag-impress. Walang dinisenyo para sa isang taong may diabetes. Isang waiter ang nakapansin sa aking pag-aalangan. Maaari ba akong tumulong sa iyo na pumili ng isang bagay, sir? Mayroon ba kayong sugar-free options? Ako ay diabetic. Siyempre, mayroon kaming fresh fruit, sugar-free chocolate mousse, at ilang magagandang almond cookies na gawa sa stevia. Simple request. Medical necessity. Walang nakakahiya tungkol sa pamamahala ng isang health condition ng responsable. Iyan ay tila perpekto. Ang fruit, please. Sa likod ko nagpatuloy ang mga usapan. Ang mga wedding guests ay nagkukumpara ng vacation homes at stock portfolios. Normal na usapan ng mayayamang tao, ang uri na kaya kong i-afford, ngunit pinili kong huwag makisali. Ano yan tungkol sa diabetic options? Ang boses ni Anton ay pumutol sa background chatter na parang lagari sa silk. Lumapit siya sa dessert station na may bahagyang hindi matatag na mga hakbang. Ang champagne ay malinaw na nakakaapekto sa kanyang paghuhusga. Nagtatanong lang ako tungkol sa sugar-free. Sugar-free? Ang tawa niya ay masyadong malakas, humihila ng atensyon mula sa mga kalapit na bisita. Hayaan mong hulaan ko, hindi mo rin afford ang tamang medical care. Ang mga usapan ay huminto, ang mga ulo ay lumingon sa aming palitan. Ang eleganting atmosphere ay nagbago, nakakaramdam ng drama. Naaayos ko ang kondisyon ko ng maayos. Siyempre, inaayos mo sa free clinic visits at discount medication. Ang boses ni Anton ay dinala sa buong silid ngayon, nagpe-perform para sa isang audience. Pero at least nakarating ka sa kasal, di ba? Kahit hindi mo afford ang tamang dessert. Anton, ang boses ni Marisa ay lumitaw sa likod namin. Anong nangyayari?
Tumutulong lang sa tatay mo na intindihin ang dessert options, sabi niya. Ang pamilyar na smirk ay kumalat sa kanyang fleshed features. Tila, ang mga pulubi ay talagang pwedeng pumili pagdating sa wedding cake. Pulubi, ang salita ay nakabitin sa hangin na parang isang sumpa. Imkinta bisita ang tumahimik, nakakaramdam ng isang bagay na pangit na malapit ng maganap. Ang mga waiter ay natigil sa mid-service, kahit ang chocolate fountain ay tila pinatigil ang gurgling nito. Tama na, matalim na sabi ni Marisa. Tama na, lumapit si Anton sa akin. Ang alak ay nagpapalakas sa kanya. Malupit, tapat. Dahil pagod na akong magpanggap na okay ito, pagod na akong panoorin ang deadbeat mong ama na ipahiya ang pamilya namin. Hindi siya nagpapahiya ng sinuman. Tingnan mo siya. Nag-gesture si Anton ng ligaw sa aking katamtamang sweet, ang aking maingat na postura, ang aking simpleng presensya sa gitna ng kanilang luho. Tingnan mo ang buong pathetic situation na ito. Pagkatapos ang kanyang mga kamay ay gumalaw, mabilis, decisive, lasing, ngunit may layunin. Ang mukha ko ay tumama sa wedding cake na may tunog na parang mamahaling tela na napunit. Ang frosting ay pumuno sa aking mga mata, aking ilong, aking bibig. 5 tiers ng architectural sugar ang gumuho sa paligid ko. Vanilla at chocolate na naghahalo sa shock at humiliation. Ang silid ay sumabog sa gasps, shrieks, nervous laughter. May phone camera na nag-flash. Isang babae ang sumigaw, ang mga upuan ay kumiskis laban sa marble habang ang mga tao ay tumayo para sa mas mahusay na tanawin. Dahan-dahan akong tumuwid, cake na tumutulo mula sa aking buhok, frosting na dumudulas sa aking pisngi. Ang lasa ay talagang maganda. Mamahaling vanilla na may real butter. Ang uri ng cake na kaya kong i-afford, ngunit hindi kailanman o-orderin. Sa pamamagitan ng sugary mess na nakabalot sa aking eyelashes, nakita ko ang mga mukha, shocked faces, entertained faces, disgusted faces, ang horrified face ni Marisa. Anong ginawa mo? Bulong niya. Si Anton ay nakatayo doon, nakangiti, nasisiyahan sa kanyang performance. Ganap na walang kamalayan na nagawa lang niya ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang privileged life. Ang crack ng palad ni Marisa sa mukha ni Anton ay umaling-awngaw sa natulala na katahimikan na parang isang putok ng baril. Ang pula ay namulaklak sa kanyang pisngi habang siya ay humakbang paatras. Shock ang pumalit sa kanyang drunken smirk. Paano ka naglakas loob? Ang boses niya ay dinala sa marble floor, umaabot sa bawat sulok ng reception hall. Paano ka naglakas loob na magtaas ng kamay sa aking ama? Nagpatuloy ako sa pagpupunas ng vanilla frosting mula sa aking mga mata. Tinitikman ang mamahaling buttercream habang pinoprocess ang nangyari. Ang mga wedding guests ay bumuo ng isang loose circle sa paligid namin. Ang mga phone ay nagre-record na ng magiging social media scandal ng season. Marisa, kumalma ka. Nauutal si Anton, hinahawakan ang kanyang namumulang pisngi. Ito ay Just what? Just assault? Just humiliating the man who raised me habang nakatayo ka doon, tumatawa? Isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa tapat ng silid, pumuputol sa gulo na parang autoridad mismo. Tama na. Si Tito Carlos ay tumayo mula sa kanyang upuan sa table 12. Ang kanyang silver hair ay sumasalo ng crystal chandelier light. Sa 65, nag-utos siya ng atensyon sa pamamagitan ng presensya sa halip na volume. Ang silid ay tumahimik habang lumalapit siya sa aming kalamidad. Ladies and gentlemen, anunsyo ni Tito Carlos, ang kanyang boses ay nagdadala ng bigat ng boardroom authority. Hayaan ninyo akong ipakilala si Ambo Harrington. Ang ilan sa inyo ay maaaring makilala siya bilang founding investor sa Tech Hub Asia. Ang mga bulong ay sumabog sa crowd. Ilang bisita ang tumuwid, biglang nagbigay ng atensyon. Si Ambo, patuloy ni Tito Carlos, ang kanyang mga mata ay nahanap ang akin sa kabila ng gulo na nababalutan ng frosting, ay isa sa pinakamatagumpay na private investors sa Pilipinas. Ang kanyang portfolio ay kasama ang early stakes sa mga kumpanya na nag-transform sa digital landscape. Current net worth, huminto siya ng dramatic, well north of 50 bilyong piso, PHP 50,000. Ang silid ay sumabog sa mga bulong. Ang mga ulo ay lumingon sa bawat isa. Pagkatapos ay bumalik sa akin. Pagkatapos kay Anton na ang mukha ay naubusan ng lahat ng kulay.
Iyan si Ambo Harrington, isang babae malapit sa table 8 ang naggasp. Ang Tech Hub Asia na si Ambo Harrington, alam kong pamilyar siya, dagdag ng isa pang bisita. Ang kanyang investment fund ay naging legendary sa Makati sa loob ng ilang dekada. Sandali, sigaw ng iba. Ang lalaki na nagbago ng PHP $300,000 sa PHP 200 milyon sa loob ng 2 taon, iyan si Ambo Harrington. Inayos ko ang aking frosting-stained jacket. Sinalubong ang supportive gaze ni Tito Carlos na may bahagyang tango. Sa paligid namin kumalat ang pagkilala na parang wildfire sa assembled crowd. Business connections, investment stories, whispered confirmations ng yaman na ginawa ang PHP 300 milyon ng mga Alcantara na mukhang pocket change. Ang mukha ni Anton ay nag-progress mula sa pula patungo sa puti patungo sa berde. Sa likod niya, si Gino at Senyora Gloria ay nakatayo na frozen. Ang kanilang mga expression ay nag-cycle sa pagkalito, pagkilala at dawning horror. Pero nagmamaneho siya ng Toyota, bulong ni Senyora Gloria, sa walang sino man. Nakatira siya sa Quezon City, mahinang dagdag ni Gino. Ngumiti si Tito Carlos ng masama. Eksakto. Naiintindihan ni Ambo ang isang bagay na malinaw na hindi naiintindihan ng inyong pamilya. Ang pera ay hindi nagdi-define ng karakter. Ang karakter ang nagdi-define kung paano mo tratuhin ang mga tao anuman ang kanilang apparent financial status. Ang bilog ng mga bisita ay lumapit, na fascinated sa unfolding drama. Ang ilan ay mukhang nahihiya dahil nasaksihan ang assault. Ang iba ay tila kinikilig sa social catastrophe na natuklasan nila. Binuksan ni Anton ang kanyang bibig nang maraming beses nang walang tunog na lumalabas, parang isda na hinila mula sa mamahaling tubig. Tinapos ko ang pagpupunas ng huling bahagi ng cake mula sa aking mukha at tumingin sa paligid ng silid sa lahat ng nakatitig na mukha. Ang mga taong hindi ako pinansin isang oras na ang nakalipas ay nanonood na ngayon ng may bagong respeto at bahagyang hindi maitago na mortification. Ang pamilya Alcantara ay nagsimulang gumalaw patungo sa akin na may panicked expressions. Ang kanilang social calculation skills ay sa wakas nakahabol sa realidad. Ambo, please. Nauna si Gino, ang kanyang business instincts ay nag-override sa social paralysis. Ito ay isang terrible misunderstanding. Nagpatuloy ako sa pagbabrush ng cake crumbs mula sa aking sleeves. Pinananatili ang parehong tahimik na dignidad na ipinakita ko buong gabi. Sa paligid namin, ang mga wedding guests ay bumuo ng isang amphitheater ng fascinated spectators. Misunderstanding? Tiningnan ko si Gino ng kalmado. Ang anak mo ay physically assaulted lang ako sa harap ng 200 saksi. Aling bahagi ang hindi ko naiintindihan? Nauutal si Anton, ang alak at panik, na nagpapahina sa kanya. Mr. Harrington, sir, hindi ko alam. Ibig mong sabihin, kung na-realize mo na baka mayaman ako? Umiling ako ng dahan-dahan. Kaya't ang assault ay katanggap-tanggap kung ang biktima ay mahirap? Hindi ko ibig sabihin. Ang mga salita ni Anton ay nagtanggal sa paligid ng kanyang dila. Ang pawis ay tumulo sa kanyang noo sa kabila ng air conditioning. Si Senyora Gloria ay lumitaw sa balikat ng kanyang anak. Engaged ang damage control instincts. Ambo, tiyak na maaari nating iwanan ang unfortunate incident na ito. Ang family disagreements ay nangyayari sa mga kasal. Ang emosyon ay tumataas. Family disagreements. Inulit ko ang kanyang mga salita na parang dayuhang wika. Iyan ba ang tawag mo sa iyong buwan ng systematic humiliation? Ang iyong deliberate exclusion mula sa mga litrato? Ang physical violence ng anak mo? Humihingi kami ng tawad, mabilis na sabi ni Gino. Ang kanyang tono ay nagbago sa business negotiation mode. Ganap, walang reservation. Mag-start fresh tayo, okay? Clean slate. Ang parehong mga salita na ginamit ni Marisa sa aming reconciliation call. Ngunit ang mga salitang ito ay walang dalang pag-ibig, tanging kalkulasyon. Mag-start fresh, nag-isip ako ng malakas. Ngayon na alam mo na may pera ako. Ang iyong financial status ay walang kinalaman dito. Protesta ni Senyora Gloria, ang kanyang boses ay masyadong mataas.
Tumawa si Tito Carlos ng malakas mula sa malapit. Madam, ang inyong pagtrato kay Ambo ay may kinalaman sa pera. Gumugol kayo ng 2 buwan na tinatawanan ng isang lalaki na pinaniniwalaan mong mahirap. Ngayon gusto ninyo ng pagkakaibigan dahil mayaman siya. Hindi iyan totoo, desperadong sabi ni Anton. Pareho ko siyang trinato, mayaman man o hindi. Talaga? Tahimik kong tanong. Ang parehong paraan ng pagtrato mo sa mga waiter ngayong gabi, ang valet na nagpark ng sasakyan mo, ang housekeeping staff? Ang bibig ni Anton ay bumukas at sumara ng walang tunog. Ang iyong karakter, patuloy ko, ay ganap na nahayag ngayong gabi. Hindi sa kung anong ginawa mo sa isang mahirap na tao, kundi sa kung paano ka kumilos nang inakala mong walang mahalaga ang mga kahihinatnan. Please, sinubukan ulit ni Gino. Business aside, personal aside, magiging pamilya tayo. Kailangan nating magtulungan. Pamilya, ang salita ay may mapait na lasa. Pinanood kita na tinuturuan ng anak mo na ang pera ang nagde-determine ng halaga ng tao, na ang kahirapan ay nagja-justify ng kalupitan, na ang yaman ay nag-e-excuse ng anuman. Nagbrush ako ng huling piraso ng frosting mula sa aking shirt collar. Gusto mong mag-start fresh? Ito ang aking fresh start. Aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis na lang, sabi ni Senyora Gloria. Ang desperasyon ay gumagapang sa kanyang boses. Isipin mo si Marisa. Isipin mo ang business opportunities. Isipin mo kung anong magagawa natin ng magkasama. Business opportunities. Kahit ngayon, nakaharap sa social catastrophe, nagkakalkula pa rin sila ng profit margins. Iniisip ko si Marisa, sabi ko ng tahimik. Iniisip ko na deserve niya ang mas mahusay kaysa sa isang pamilya na sumusukat sa pag-ibig sa dolyar. Hinawakan ni Anton ang braso ko habang lumingon ako patungo sa exit. Wait, kaya kong magbago. Kaya kong maging mas mahusay. Tiningnan ko ang kanyang kamay, hinahawakan ang aking sleeve, pagkatapos ay bumalik sa kanyang mukha. 30 taong gulang ka na, ito ang kung sino ka. Naghati ang crowd habang naglalakad ako patungo sa mga pinto. Ang mga bulong ay sumusunod sa aking kalagayan. Sa likod ko, ang mga boses ng mga alkantara ay tumaas sa lalong nagpapanik na apela. Ngunit ang kanilang mga salita ay wala nang ibig sabihin ngayon. Ipinakita nila sa akin kung sino talaga sila nang inakala nilang hindi mahalaga. Ang hangin ng gabi ay humaplos sa akin na parang absolution habang lumabas ako sa Grand Atrium. Sa likod ko ang mga boses ay nagpatuloy sa social catastrophe na iniwan ko. Sa unahan, ang parking lot ay umunat patungo sa aking katamtamang Toyota, santuaryo sa gitna ng inabandunang luxury vehicles. Bumagsak ang mga yapak sa marble, pagkatapos ay concrete, may tumatakbo. Dad, wait! Lumingon ako upang makita si Marisa na nag-aangat ng kanyang wedding dress. Ang designer silk ay humihila habang hinahabol niya ako sa semento. Ang kanyang maingat na styled hair ay lumuwag. Ang makeup ay tumakip sa luha na hindi ko siya nakita na umiyak. Sweetheart, dapat bumalik ka sa loob. Kasal mo. Hindi. Huminto siya sa harap ko, humihinga ng mabigat. Hindi na. Hindi na ngayon. Tumayo kami doon sa golden hour light, ama at anak na pinaghiwalay ng buwan ng sakit at hindi pagkakaunawaan. Ang kanyang wedding dress ay nagkakahalaga ng higit sa karamihan ng mga kotse. Ang suit ko ay may mantsa ng cake na malamang mas mahal pa kaysa sa karamihan ng mga hapunan. Patawarin mo ako, bulong niya. Tama ka. Tungkol sa lahat, tungkol kay Anton, tungkol sa pamilya niya, tungkol sa kung anong ginagawa ng pera sa mga tao. Patawarin mo rin ako, sabi ko ng tahimik. Dapat ay sinabi ko sa iyo ang totoo mula sa simula. Bakit hindi mo ginawa? Tumingin ako patungo sa karagatan na nakikita sa kabila ng manicured gardens ng pavilion. Dahil gusto kong pumili ka ng isang taong nagmamahal sa iyo dahil sa kung sino ka, hindi dahil sa kung anong meron ako. Gusto kong ang mga relasyon mo ay maging tunay, tulad ng sa atin. Ang tanong ay nakabitin sa pagitan namin na parang isang tulay na hindi ako sigurado kung makakatawid kami. Ang relasyon natin ay tunay, sabi ko sa wakas. Nakayanan nito ang yaman, kahirapan, conflict, separasyon,
Nakayanan nito ngayong gabi. Lumapit si Marisa, ang kanyang kamay ay nakita ang akin. Gumugol ako ng 2 buwan na galit sa iyo dahil sa hindi pagtitiwala sa aking paghuhusga. Pero alam mo, nakita mo ang hindi ko nakikita. Nakita ko ang kinatatakutan kong makita. Minsan ang pagiging tama ay hindi nararamdaman na parang tagumpay. Tumawa siya, ngunit ito ay lumabas ng parang hikbi. Umalis lang ako sa sarili kong wedding reception para habulin ang tatay ko sa isang parking lot na nakagaon na PHP 1 million. PHP 1 million? Tinaas ko ang isang kilay. Para sa ganito karami, dapat ay may kasamang mas mahusay na running shoes. Ang tawa niya ay totoo sa oras na ito. Iuwi mo na ako, Dad. Paano ang reception mo, ang mga bisita mo? Paano sila? Hayaan mo si Anton na magpaliwanag sa mga kaibigan ng pamilya niya kung bakit nawala ang bride. Hayaan mo silang alamin ang kanilang sariling social disaster. Tiningnan ko ang anak ko sa kanyang mamahaling wedding dress, nakatayo sa tabi ng aking 10 taong gulang na Toyota Camry. Ang symbolism ay hindi nawala sa alinman sa amin. Sigurado ka ba tungkol dito? Wala akong kailanman naging mas sigurado sa anuman. Binuksan ko ang passenger door para sa kanya at inipon niya ang PHP 1 million na silk sa katamtamang interior. Habang naglalakad ako sa driver's side, nakita ko ang mga bisita na nagsisimulang lumabas mula sa pavilion, marahil nagtataka kung saan napunta ang bride. Saan? Tanong ko, sinimula ng makina. Bahay, sabi niya ng simple. Ang bahay mo? Ang bahay natin. Ang biyahe pabalik sa Quezon City ay dinala kami sa pamilyar na teritoryo, lampas sa mga lugar kung saan ko siya pinalaki, kung saan kami nagtayo ng isang buhay batay sa mga halaga sa halip na valuation. Ang late afternoon sun ay nagpinta ng lahat ng ginintuan, ginagawa kahit ang mga katamtamang neighborhood na mukhang magical. Naiintindihan ko na ngayon, sabi ni Marisa, habang tumatawid kami sa tulay pa uwi. Kung bakit ka namumuhay sa ganyang paraan, kung bakit hindi mo kailanman ipinagmalaki ang pera. Ang pera ay isang tool, sabi ko, hindi isang identity, hindi isang sukat ng halaga. Tool lang para itayo ang buhay na talagang gusto mo. Anong buhay ang gusto mo? Pumasok ako sa driveway ko, tinitingnan ang simpleng bahay kung saan ko pinalaki ang anak ko na maging malakas, independent at mabait. Ito? Eksakto ito. Umupo kami sa sasakyan sa loob ng isang sandali. Pinapanood ang paglubog ng araw sa aming neighborhood. Simple houses, katamtamang lawns, tunay na relasyon na binuo sa karakter sa halip na kapital. Halika na, sabi ko sa wakas. Pumasok na tayo sa loob. Magtitimpla ako ng kape at aalamin natin kung anong susunod. Magkasama, naglakad kami patungo sa harap ng pinto ng maliit na bahay na palaging mayaman sa lahat ng bagay na mahalaga. Kung gusto mo ang kwentong ito, paki-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ang iyong mga impression ng kwentong ito sa comments. Upang makinig sa susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood. Bigla akong tinawag ni Marisa. Dad, wait! Hinabol niya ako sa parking lot. Naka-wedding gown siya na PHP 1 million, pero tanging ang Toyota Camry ko lang ang tiningnan niya. Hindi na daw kasal. Tapos na. Umuwi kami. Sa maliit naming bahay sa Quezon City, napagtanto niya, ang pera tool lang, hindi sukatan ng halaga. Doon ko siya pinalaki. Doon kami may tunay na buhay. Bumalik siya. Dahil sa karakter. Hindi dahil sa bilyon-bilyong piso. Sabi ko, magkakape muna kami. Mag-uusap. Aalisan ng mancha ng cake ang barong ko. Kung gusto mo ang kwentong to, paki-like, mag-subscribe na. At kwentuhan mo ako. Ano kaya ang ginawa ng mga Alcantara pagkaalis namin? Abangan!